Ay, magandang hapon mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber, mga friend, ha? Oh, kailan kaya magkakaroon ng peace ang ating bansa ngayong natapos na ang peace rally nitong Iglesia ni Cristo, no, mga friend? Ha? Ito, 19 hours at may 158,000 views. Iglesia ni Cristo, spokesman explain January 13 rally for peace. Pakinggan natin explanation nitong spokesman ng Iglesia ni Cristo, no, mga friend. Benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Bakit nga ba nagkaroon itong national rally? Ang tanong ng media. Ang sagot nitong spokesman, ang kanyang explanasyon kung bakit nagkaroon nitong rally na to. Siya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa. At Tanong, magbalik naman kaya sa kapayapaan ang ating bansa sa ginawa ninyong peace rally na yan? Di ba mga boss? binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo, kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin, isipin yung kapakanan nila, balik tayo doon sa kapayapaan, magkaisa tayong lahat, tutukan muna ng mga inihalal. Sa tansya mo, spokesman, pag nagkaisa ulit si Duterte at ang Marcos, mapapayapa na ang Pilipinas, ganun ba? Yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Wag na ho yan, mahaba ho yan. No? So, itong rally na ito, ayon sa spokesman, naikasa dahil do sa opinion ni PBBM na tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, na parang against nga si PBBM na sa impeachment ni Sara Duterte. Yun ang hinasabi nito, di ba? So, dapat wag nang matuloy. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Wag nang i-impeach si Sara Duterte. Kaya sila nagrarally. Dahil yun nga, dahil nga raw sa opinion ni Marcos na mas marami parang dapat na intindihin kaysa i-impeach si Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi importante kay Bongbong na ma-impeach si Sara Duterte. Ini-impeach ng Kamara. Kaya nananawagan sila. Parang ito, pinakikita ng Iglesia ni Cristo na kampi sila kay Marcos. Di ba? Tanong, ba't parang wala naman yatang pasasalamat si Marcos sa ginawa ninyo na pagkampi sa kanyang opinyon? Bagkos, ang nagpasalamat sa inyo, si Sara Duterte. Dapat sana, His Excellency, nagpasalamat ka. Si Sara Duterte nananawagan na, salamat sa inyo mga kapatid. Di ba? Dapat si Marcos. Dahil nga raw kay Marcos, sa opinion ni Marcos, kaya nabuo itong rally na ito, ng peace rally, na Iglesia ni Cristo. Patay tayo.
At sabi nga, hindi hahaluan ng politika itong rally ng Iglesia ni Cristo. Rally ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte gaya ni na Senator Robin Padilla at Senator Ronald De La Rosa. May mensahe sila sa mga nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Abay, yung mga kandidato ni Digong nasa nasa lodge. Nasa magandang pwesto sila. Doon sa hindi pwedeng haluan ng politika. Oh. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kandidato ng Iglesia ni Cristo at inendorso noong 2022 elections sa ilalim ng Uniteam. Kabilang daw yan sa dahilan kung bakit dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo si Senator Robin Padilla. Umaasa rin daw siya na dahil sa panawagang pagkakaisa, mabubuong muli ang Uniteam. Suportado ni Padilla ang panawagan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito ang panahon para sa impeachment trial. Nandito po ako bilang isang Muslim. Ako po ay sumusuporta sa hakbangin nito. Panahon na po para Talagang ayaw mag-ahit ni Kimu. Haba-haba ng tutyang. tigilan na po natin ang napakaagang politika. Kaya po 2025 pa lang nagkakaganito na tayo. Tahasan ding sinabi ni Padilla na oras ay akyat sa Senado ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Boboto siya kontra dito. Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman kung sasabihin ko po sa inyo pag yan ay umakyat sa Senado. Tama! Tsaka hindi ka po pwedeng tumalikod dyan kay Digong. Siya nagbigay sa'yo ng absolute pardon at saka dahil kay Digong ikaw naging senador. Diba? Tuloy. Mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Present din sa rally si Senator Bato de la Rosa. Giit din niya, hindi ito ang tamang panahon para sa anumang impeachment trial. Sino yung mga tao na gusto talaga ma-impeach si Bibi Sara? Sana nakikinig sila sa mensahe na pinaparating nitong mga kababayan natin. This mammoth crowd na andito ngayon na nagkakaisa. Sana makinig sila. Gayunman, hindi raw handa si de la Rosa na sabihin ang boto niya sa impeachment lalo tatayong Ikaw naman, di na sabihin mo na kasi. Plastic ako ganon. Sabi ni Kimo, hindi siya magpapaka-plastic. Kukontrahin niya yung impeachment ni Sara. Ikaw naman, hindi mo pa sasabihin. Plastic ka rin talaga, bato ka eh. Tuloy. yung silang senator judges oras na iakyat ito sa Senado. Giit din ng mga senador na dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, walang halong politika ang pagpapakita nila dito kahit pakilala Bakit sila makita dyan? Noloko naman tayo niya mga senador ni Digong na yan. Oo. Sambayan ng Pilipino. Yung napunta ho rito, wag nyo na hong iboboto. Oo. sa block voting ang INC at ilan sa mga senador tatakbo sa parating na eleksyon. Yan din ang iginiit ni Senator Francis Tolentino sa gitna ng kanyang pagdalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Paliwanag niya, dumalo siya sa event bilang suporta sa panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Wala itong politika. Kaya ang aking pagdalo dito ay para po sa pagkakaisa. Hindi naman personal na dumalo si Senate President Jesus Codero. Gayunman, hindi siya naghayag ng pagtutol sa peace rally at pagdalo ng mga senador. Hindi na raw dapat questionin ang mga panawagan para sa kapayapaan at pagkakaisa na kailangan ng bansa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ng balitang yan, nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga taga-Iglesia ni Cristo na dumalo sa nationwide peace rally. Anya, Dapat ka lang magpasalamat. Dahil siguro maraming nagulat na mga congressman na hindi ka pwedeng galawin dahil yun nga, kadikit ka sa iglesia, di ba? Ganun may black vote yung iglesia, di ba? Gusto niyo hindi kayo boto ng iglesia. Tuloy. pagpapakita ito ng pagkakaisa para makamit ng bansa ang kapayapaan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Ganyan na lang tayo, mga friend. Buti pa si Sara Duterte, nagpasalamat. Maski na hindi para sa kanya yan.
Oh. Yan kaya sila nag-rally dyan dahil para suportahan ang panawagan ni Bongbong na hindi mahalaga ang impeachment. No, mga pro. Alam nyo, nakakatakot na mga friend. No? Hindi pwede. Malamang to, baka maulit pa ito eh. Itong rally na ito, itong iglesia na ito eh. Bakit ka mo? Pagdating na nung arrest warrant, kung darating pero yun ang parating usap-usapan, natuloy pa rin ho ang investigasyon ng ICC at yun nga, mukhang hinug na ito. Itong kaso na crimes against humanity na ito ni Digong, no? At nandun na nga ho si Matabato, nandun na rin sa Dahig, no? At mukhang patuloy ho, hindi ho atras ang International Criminal Court sa kanilang pinagpaguran ng ilang taon dito sa investigasyon na to, no? Ngayon, kung sakasakaling dadapot subalit ngunit darating ang sinasabing arrest warrant dito sa mga involved dito sa crimes against humanity ni Digong na EGK, baka wag naman sana na biglang yun na nga magrarally na naman. Dahil bakit? Sabi ni Marcos, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, baka yan na naman ang gawin dahilan ng iglesia na magrarally kami, hindi pwedeng hulihin si Duterte dahil wala kayong jurisdiction dito. Parang ganun din, di ba mga friend? Hindi pwedeng wag niyong impeach si Sara Duterte. Kasi sabi ni Marcos na hindi importante sa kanya ang pag-impeach kay Sara Duterte. Sabi rin ni Marcos na hindi na tayo miyembro ng ICC. Bakit nyo aarestuhin si Duterte? Tama ba ako? Pwede, di ba? Parang kamukha di ba? Haharang din ang Iglesia ni Cristo. Pag hinaresto ninyo si Duterte, magkakaroon ng gulo. Dapat magkaroon tayo ng kapayapaan. Teka. Ba't ba kayong iglesia hindi kayo mag-rally sa mga napatay? Dapat ang rally ninyo papasukin ng ICC para mabigyan ng katarungan ng mga libu-libong nangamatay ng walang due process na sinasabi nung panahon ni Digong. Mga bata, ganyan. Di ba dapat ganun magraraling kayo na mapapasukin ng ICC dito? Oo. Total, nakikialam na rin lang kayo Di ba? Mga friend? Hindi malayo mga friend Ito tanong nga, di ba? So, sa ginawa nilang rally na yan, ligtas na nga rod. Ba tuloy pa rin ang impeachment? Doon naman sa mga senador at saka mga congressman, mga friend. Timbangin niyo pong mabuti. Lalo na yung mga re-electionist, no? Na mga congressman, no? Mas marami ayon sa survey, ang nais na ma-impeach si Sara Duterte. Kumpara nyo dyan sa Iglesia ni Cristo, na hindi naman alam kung ilan ang bilang, kung 2 milyon, 3 milyon, o whatsoever. Diba? Baka lalo kayong matalo pagka pumanig kayo na hindi ma-impeach si Sara Duterte, no? Pero ganun pa man, no? Paano yung mga ibang kaso ni Sara Duterte? Plunder, kung ano-ano. Paano magiging mapayapa kung hindi niya ipaliliwanag kung saan niya dinala yung mga pera ng taong bayan? Ni Juan de la Cruz, di naman yung pera yan Tsaka masyado na lumalayo, no? Asa na yung Parmali, skandal. Ang dami naubos mga friend, no? Na pera ng bayan. Diyan sa mga hearing na yan, sa impeachment cases na yan, na whatsoever, na mukhang pag natakot, pinapakita rito ng Iglesia ni Cristo kung gano'ng meron silang puwersa sa mga politiko. Maliwanag yan. Di ba? Pagka
nag-umanib kayo sa impeachment gagalit sa inyo iglesia. Hindi kayo boboto. Paano yung galit ng tao? Ng mga 41% na nagsasabing dapat ma-impeach yan. Timbangin ninyo mabuti. Mga politiko, no? Kung saan kayo dapat lumagay. Sa tama o sa mali? Bakit hindi dapat magbigay naman kayo ng rason? Sige nga. Mga politiko. Bakit hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte? Bakit hindi dapat ma-impeach? Magbigay kayo ng rason. Kasi, kung sa rason at rason rin lang, sa dami ng rason na dapat na yung ma-impeach, sobra-sobra. Diba? Pagbantaan mo ba na may papapatay yung Pangulo, saka yung First Lady, saka yung Speaker of the House? Nag-utos na nakapapatay, pinapapatay na nga. Asa na? Asa na yung investigasyon ng NBI dyan? Huhukayin yung libingan ni Marcos, nung matandang Marcos, at kukunin yung bangkay niya ay tatapon sa West Philippine Sea. Yan ba dapat na diba? Asan pa yung mga ibang kaso niyan? Mga 612. Asan yung mga billion na halos Asan na yung mga pera na yan ni Juan de la Cruz? Saan na napunta? Hindi maipaliwanag, di ba? Kaya kung minsan mga friend, nakakamiss talaga si Miriam Defensor, no? Nakakamiss. Kung meron tayong Miriam Defensor ngayon, hindi pwede yung mga sagot-sagot ni Sara Duterte na yan at saka nito si Digong. Manufacture sa Pilipinas. Minsan binigyan pa nga ako ng death certificate ng kusado. Pagkatapos minahuli ko, huli-huli, buhay na buhay. Ganon ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nag-practice kayo, 1 taon, 2 taon. Ako, RTC judge. Why would a suspected criminal leave his calling cards at the scene of the crime? Kung noon pa, gusto pala niyang itago ang kayamanan niya, bakit niya ilagay sa pangalan niya? Marami dito sa Pilipinas naglalagay sa ibang papangalan ng ibang tao. Hindi kaya alam ng abogado yon? May master's pa sa Harvard, may doctorate pa sa UST. Ganon kaya siya katanga? Assuming for the sake of argument that there is a... Maski pwede mo manufacture sa Pilipinas. Minsan binigyan pa nga ako ng... Ano pala to? Impeachment trial of CJ Renato Corona mukhang pabor si Miriam Defensor dito na hindi ma-impeach si Renato Corona. Link of the full video is in comment section. ng death certificate ng kusado. Binigyan daw siya ng death certificate ng akusado, sabi niya. Galit na galit siya Pero nung ipinahuli niya, nahuli raw, buhay na buhay. Pagkatapos pinahuli ko, huli-huli, buhay na buhay. Ganon ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng kalukuhan ninyo dahil alam na alam ko yon. Ang galing ni Miriam, no? Pero merong Miriam in the making, ha? Sana, Attorney Claire. Ha? Pero si Attorney Claire, hindi ganito magalit Simple lang bumanat si Attorney Claire. Pinapanood niyo po ba si Attorney Claire Castro? Matalim ho yun. Pero magandang ayaw niya yung nagmumura. Pero yung galit, yung maganda niya i-deliver. Ha? Talaga lang. Si Attorney Libayan, matindi yun. Hindi ba dapat, mga friend, tama ba ako? Dapat magpasalamat si Bongbong sa Iglesia ni Cristo. Kasi, kaya nabuo itong peace rally nito dahil sa kanyang opinyon na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte. Mukhang tignan natin kung hindi nga may impeach, di ba? Paano nga kung na-impeach? Nabaliwala yung opinyon ni Marcos? Ganun ba yun? Mahina si Marcos. Kasi na-impeach
Di ba? Pag na-impeach si Sara, lalabas na weak leader si Marcos. Hindi na sunod ang kagustuhan ni Marcos. Di ba? Mag-collab na ho tayo, mga boss. Pero si Sara, sagad sa pasasalamat, ha? Hindi kaya ang laki gastos dito, mga boss, ha? Malaki yan, ha? Hindi basta milyon yan. Bagay, dami ng pera ng Duterte, di ba? Kaysa magmaisog sila, di ba? Yung mga politiko naman, bawal nga mamulitika dyan. Si Kimunam. Sa kung sakaling aabot nga ho ito sa Senado, itong impeachment na to. No? Si Bato naman, kunyari pa, hindi niya rin sasabihin kung ano boto, magiging boto. Tigil nga ba to? Robin Padilla, si Kimo, si Bato, Bongo. Yan, mga sigurado yan. Against impeachment yan. Ano ba? Bilyar. Ba? Tolentino. Ewan ko yung Tolentino. Malamang against din yan, ha? Tolentino. Sino pa? Baka Revilla pa rin. Kasi ninang yan si Sara Duterte saka si Bongbong Marcos, ninang sa kasal yata yan Oo, di ba? 6 na, 2 na lang kailangan. Sino ba yung 2 pwede? Lito Lapid. Sino pa? Basta meron na isa kulang 8 lang naman makakaligtas sa si Sara Duterte sa impeachment, di ba? Kaya yung impeachment na yan, pailan nyo na ng kaso, graft and corruption, at saka plunder, yun lang yun. Tagal-tagal. Kulam na tayo. Ito yung comment nyo sa vlog ko nung tanghali. Yung magkakaroon na kaya tayo ng peace pagkatapos ng peace rally. Di ba? Itong lugar yata itong rally. Hindi ko nabasa kagabi ito Oo. Jan Dimango, shout out my friend. Salamat sa palipad, no? Alona Strand. Welcome to the club. Tanong ko lang, magulo ba sa Pilipinas ngayon? Magulo nga. Dahil sa Duterte. Di ba? Yun lang naman Tsaka sa mga matataas na presyo, daming gulo, sobrang gulo. Alonam Strand. Sobrang gulo. Ba't nasa ka ba? Nasa bansa ka siguro. Wala ka bang dito? Walang sa bansa ng Pilipinas. Whiskey, shout out. Lumakas lalo ang INC na di naman dapat. Ngayon, pwede gamitin ng mga kampo ng dilim ito. Kalat ni Baya, shout out Christian Cheng, shout out. Good afternoon po, Tatay Roque, at sa mga ka-warriors. It's a big no after po ng PES rally. Anong PES? Peace nila na yan. Hindi pa rin at hindi ever magkakaroon ng peace sa nasyong Pilipinas. Magkakaroon lamang ng peace ang Pilipinas pag nawala na sa posisyon ang mga unitives at tamboloslos na yan. Kasamaan, kadiliman, and vice versa. Yan, Duterte ning Marcos. Galit talaga ito kay Marcos at saka kay Duterte. Itong anak-anakan ko nito Ang kabayo, ang bayo ay kasing tunog ng kabayo, sabi ni Kalat ni 3JC Hope, shout out Aba, ang dami nga. Lahat ba yan INC? Oo naman hindi. Yung iba raw hindi. Kalat ni Bayaw, sabi niya. Curious lang ako, Miss 3JC Hope. Miyembro ka ba ng INC? Nagtatanong lang po, thanks. Hindi, Katoliko yan, friend. Christian Cheng ulit. I tell you, everything about kuno, rat-ratan ng topic
ng camp na yan ramaraton lang. Kayo lang nagpapaniwala sa paandar ng mga artistahin ng mga yan. Ang dami nga din pong mga nauto na naman at nabudol sabi niya. Hindi, alam mo naman yung iglesia, pag sinabi ng kanilang leader na aakyat tayo sa bundok, aakyat lahat yan. 3J Siopo. Oo nga, nakakalito naman, para kay BBM ba yan o para kay Pusit? Double-edged snipe naman itong INC. Pero ang opinion ko para kay Pusit yan. Kasi ang INC identified kay Digongyo. O, diba? Kaya nga matibay ka ako Kaya nga pag dumating yung warrant arrest nitong ICC na to, baka INC rin ang haharang. Pupunta lahat sila sa Davao at hindi nila ibibigay si Duterte dahil ayon susuportahan nila ang panawagan ni Bongbong Marcos na hindi tayo makiki-operate sa ICC. Diba? J.C. Opolito. Si Rox, huwag mong sabihin ng labas ng malaking perang INC para dito sa rally na ito. Sino ang nagpan ng rally na ito? Tiyak namang hindi si BBM. O sino? Your guess is as good as mine. Ikaw naman siyempre Sino ba napaboran? Duterte, di ba? Wala ba naman? May 1 billion ba ginastos niya? Wala. Dami, billion pera ng Duterte. Pulong lang, 51 billion sa napunta. Di ba? Yung gastos niya sa lahat ng yan, isang lang yan. Kakaning itik lang yan sa pera ng Duterte. Diba? Laki may 612.5 million na hindi may paliwanag ni Sara. Diba? Saan napunta? Sumagot si Ted. Kuripot ang ICC, Pihado, Dutertaning ang may parali sa kanila. Basta pera okay sa iglesia iglesia ni Eduardo. Patay tayo dyan. Kay Eduardo 3J siya ulit Ang INC, hindi naman naniniwala kay Jesus as God. Kaya maliwanag naman, cult yan. Ano mang religious organization na hindi kumikilala sa Panginoong Jesus bilang Diyos at ay kulto. Maliwanag yan, wala nang paligoy-ligoy. Diba? Totoo. At paulit-ulit mga friend. Pag ang inyong leader ng kulto ng relihiyon na sinasabi, tinuturuan kayo kung sino ang inyong iboboto, umalis na po kayo dyan, magbalik na po kayo kung saan kayo nanggaling na relihiyon. Karamihan ng mga relihiyon Kaya sila nagtatayo niyan pagka nakakuha na sila, naparami na yung nagago nila, naniniwala sa kanila na sila banal, kunyari naka 3,000, lalapitan na ng politiko yan. Susuyuin na yan dahil hindi na sila iikot pa. Meron na silang instant 3,000 votes. Kung milyon na, di ba? Malaki-laki na yan. Etong INC na ito, nagsimula lang ito, kubo di ba? Si Kibulog naman, nagsimula lang din daw sila sa 14 na miyembro. Di ba? Karamihan nagsimula sa maliit at nang marami na silang naloko. Napaniwala na sila'y banal. Yung isa nga tumakbo pang presidente, talo, di ba? Di kagaya ng Katoliko, wala silang pakialam. Boto ninyo kung sino ang inyong gusto. Pero sinasabi lang ng Katoliko, pumili po kayo ng tama. Gamitin niyo po ang inyong utak sa pagboto. Ano lang po yun? Walang bilang yan si Paring Blenglong. Tama si Paring Diggs, weak leader. Ang ungas na presidente na yan. Sobra ka namang Pag nagkamali siya, dito ay baka hindi niya matapos ang term niya bilang Pangulo. Wala tayong magawa na karoon tayo ng gago. Mahinang presidente. Hanggang TikTok at hanggang concert lang ang alam ng tao na yan. Patay tayo dyan. Mainit ang ulo na kalat ni Pato. Shout out, Binibining Akira Milus. May you have a bright day ahead. Keep warm. Ingat ka palagi. Shout out, Akira, my friend. Tagal mo namang nawala. Sana okay ka lang,
Christian Cheng, oh, sinabi ko na nga po at maraming beses yung mga nakukumahog na ma-impeach si Sara, wala nga pong maiging mangyayari diyan kasi ipinatigil na nga ng Malacanang ang impeachment complaint ng BFF niyang si Gurgur, Garutay at Sara. Sinabi na nga kasing mga naglolokohan lang yan. Nililinlang lang ng mga unitives at ang balustos na yan ang taong bayan. Anong ba yun? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Friend Shervin Sapeda, Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson. Eman Escalona, shout out. Brother Eli Asistio, shout out. Marilo Pabiano. Sa totoo lang po tayo, indirect ang reason nila at nagtatago sa message na mali ng presidente. So, ang talagang reason nila ay suporta si Sara at huwag ma-impeach. Wala bang silang malinaw na prinsipyo na pumanig sa tama? Kaya hindi peace ang kalabasan niyan, kundi sunod-sunod na kaguluhan. So, Mr. President, be ready sa resulta ng ganitong hakbang. Oh, diba? O dyan? Testenko, shout out ha. Karoke, tumanda na tayo sa bayang ito. Dapat pa ba ating pagtalunan ang galawan ng Iglesia ni Cristo? Paano nila yumabong panahon ng Marcos Sr.? Noel Tenco po, reporting. Shout out, Noel Tenco. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Ibig sabihin, kontra ang INC sa impeachment ni Sara. Ganun lang yun. Yun lang yun. Pero yun nga, kaya nabuo ang peace rally na to ay dahil nga sa opinion ni Bongbong Marcos. Kung hindi nagbigay ng opinion si Bongbong Marcos, ibig nyo sabihin, walang rally? Hindi magrarally ang Iglesia ni Cristo? Oh, di ba? Mamaya ako na tatanong sa buwan. Bel Alvarez, welcome to the club. Hinihintay na lang ni Bongbong. Nakalad ka rin siya ng mga galamay ni Duterte. Bongbong, unahan mo na ang mga Duterte. Don't be weak. Kaya po, Bongbong. Kalat ni ulit. Good afternoon, Kasani. Bombahin mo sila ng batuta. Kasani, laban lang. Nasa likod mo kami. Nakakubli. God bless your family. God bless, Kalat ni. Sebastian ulit, oh. Tama, tinatakot nila ang mga politiko ng INC, oh, di ba? Yun nga pinapakita nila, don't mess with us. Marami kaming nagago. Marami kaming galamay, miyembro. Edmundo Cheng, shout out. Wala kang sinabi bilang isang pangulo ng bansa. At isa ka rin sa nagpagulo ng bansa. Una, ang mga Duterte. Pangalawa ka na, dapat sipain na kayong dalawa ni Sara at iupo ang tunay na nanalo na si Lenny at Pangilinan. Total, wala namang kayong nagawa sa bayan, kundi mag-away sa posisyon at sa pera. Pati itong ating mamamayan ay napapabayaan sa mga katarantaduan nyo. Dalawa, si Sara, kapal nyo. Hindi na kayo nahiya. Alam nyo ba ang meaning ng nakakahiya? Meron ba kayo nun? Tanong ba yan, friend? Sasagutin ko na, wala. Hindi nila alam yang hiya, ha? Christian Cheng ulit. At Tyrox, paano naman po sabi nyo, dapat ang isigaw ng INC ay kanilang Piatos Rally, Peace Rally, ang panggugulo ng Chinghot, West Philippine Sea, at baguhin si Mark Cruz sa kanyang statement pagkontra nito sa impeachment ni Sara. Paano nga po isisigaw yun ng INC na sila din magsishinghot din? Chingot. Thank you po for reading my comments. More power po sa vlog mo, Tyroke. Salamat, Christian, ha? Ako. Anita Mendoza, welcome to the club. Di kaya nabayaran ng Duterte ng milyones ang INC, kaya nagrally sila?
against Sara's impeachment at nagtatago sila sa sinabi ni Marcos na walang mabuting magagawang impeachment laban kay Sara. Nagtatanong lang naman, ay Anita, your guess is as good as mine. 3J Show po ito. Si Rox, hayaan mo na yung madlang people na manood ng It's Showtime at EB kasi kahit paano nakakaramdam sila ng aliw sa kabila ng walang humpay na pasakit ng mga kurap na politiko. Ewan ko ba kung bakit yang si Eric Tulfo sobrang yabang pa wala ka namang lang nakitang remorse sa kanya. Huwag ka nga 3J Shop ka ha. Yang si Eric Tulfo future senator yan. Ha? Number 1 yan sa survey. Ang pinagtatakam, 3J Shop ka. Lahat na halos ng baho ni Eric Tulfo lumalabas na. Pero ang survey siya pa rin ang namumuna sa pagkasenador. Ganun na ba katanga ang sambayan ng Pilipino? Diyos ko. Si Kimo ang nag-number 1. Ngayon, si Eric Tulfo naman ang magna-number 1. Ganun ba? Katawa sa buong mundo. Kalat ni Bayan ito. Nasabi ko na paulit-ulit lang. Hindi nila kayang impeach ang sweetheart Sara. Patay tayo dyan. Sa kanyang taglay na ganda at sa galing sa pagsayaw ay hindi ito may impeach. Si sweetheart Sara lang ang matibay. Malakas ang maalindog pa. Patay tayo dyan. Mukhang AC/DC yata yan. Nakalat ni. May kwento na bata raw niya si Lopez Kwento lang naman. Hindi natin alam kung totoo, di ba? David Allen Mendoza. Magandang gabi po tayo, karaoke. Ang gulo ng rally ng INC, parang bulbul na buhul-buhul. Suporta para kay BBM para ma-impeach si Sara Jing. Malaki nga po siguro ang bigayan kay Manalo. Baka maingay. Anthony Andres, welcome to the club. Good evening, karaoke. Ang ganda ng comment mo tungkol sa peace rally ng iglesia ni Manalo. Ang masasabi ko lang po ay marami pa rin tanga at bobo sa Pinas na naniniwala sa mga Manalo. Salamat po. Malungkot, Anthony. Malungkot. Ted, ito na naman to si Ted. Shout out. Hindi ba alam ng INC ang nakasulat sa Biblia? Pag humingi ka ng peace, kapayapaan, ang darating ay kaguluhan? Para naman tulongges ang mga ito. Di makaintindi ng binabasa nila. Wala ka, Roque. Lalong gulo ang ating kahihinatnan. Paano yan? Paano nga nandyan pa rin ang problema? Si Sara, si Digong, si Bongbong, si Speaker Romualdez, si Comelec Garcia, mga tangang iglesia, mga politikong takot, mawalan ng boto, at mga butanteng walang pagiging pagbabago. Mainit ulo ni Ted. Librado Ludovico, shout out ha. Ano ba yan? Magkakaroon lang ng pitch kung nasa ICC na yang si Tandang Dorian Dutae. Hindi ka sigurado yan, Librado, dahil baka nga mag-rally na naman ang Iglesia ni Cristo na huwag papasukin ang ICC dahil yun ang ayaw ni Marcos na walang jurisdiction dito ang ICC. Diba? Pwede. Joke Yano, shout out. Ay nako, Karox, kasawa na sila. Nagmumukha na tayong mga bobo. Huwag kang magulo, Joe. Iintayin lang natin. Oo. Pag nanalo si Digong sa pagka-mayor ng Davao at hindi naman na-impeach si Sara at hindi nakapasok ang ICC, maghinap na tayo ng panibagong topic sa vlog. Diba? Ismael Etchon, welcome to the club. Lumaban ka na, BBM, hindi ka pa umiimik. Galit si Ismael. Gilbert Lil, welcome to the club. It's no the rally.
it's the message. It's not the rally siguro to. It's the message, ha? Shirley J. Sir, shout out, ha? Wala nang mangyayari dyan, Karox, sa rally ng mga robot na yan. Robot? Robot ba tawag mo dito? Kala ko zombie. Ha? Kaloka yung mga yan? Kung saan yung magkakapera sila ng malaki, doon sila, hay nako. Gulo ng ating bansa, Karox. Nakakasawa ng makinig ng balita. Buti nga't may mga vlogger na katulad ninyo na naninindigan sa tama. Medyo nabubuhayan kami ng loob. Marami pong salamat sa walang sawa mong pagbabasa ng aming mga komento. God bless. God bless, Shirley J. Sir. Michelle Edwin, my friend, shout out, ha? Ted ulit, wala talagang isang salita ang INC. Huwag raw sasamahan ng iba sa kanila ang rally. Pero ayun, sa balita ay inimbita nila si Tolentino, si Bato, maari daw pumunta rin si Bongo. Pinatunayan lang nila na suporta kay Sara ang rally nila at kontra impeachment. Dalawa ang muka ng mga bugok, Marcos at Sara. Hindi ito peace rally kundi kaguluhan ito. Pabor sila sa mga walang hiya, mamamatay tao at magnanakaw. Yan ang saloobin ko. Mainit ulo ni Ted. Temari Bernardo, shout out. Never until Sara was impeached. Seno, shout out. Impeach Sara. Seno ulit, Halata na sumisip-sip ang INC sa Duterte. Pera-pera lang, INC. Huwag paloko sa INC. Pinina Santiago, welcome to the club. Baka naman rally para sa peace of mind ni Sara and family. Parley Pulido, welcome to the club, Parley. Anong paki namin sa peace rally yun? Panakot lang yun ni Duterte. Hoy, Duterte, huwag mo kaming takutin. Huwag kang tatago parang dumating ang arrest mo sa ICC. Kukuyugin ka ng taong bayan. Magulo yan. Magulo yan. Alan Royales, shoutout. Siyempre, papagitna yung ICC yan. ICC. Itong INC, di ba? Sabi ni Bongbong, wala kayong jurisdiction dito. Kaya ito, yan, di ba? Putik yan. INC. Alan Royales, Pandit dyan ni Inday Lustay. Hindi nila alam yun. Xerox, ang puso mo, kalma ka lang, sabi ni Alan Royales. Time bomb, welcome to the club. Mga ulul ang INC na yan, peace rally sa mukha ninyo. Real talk yan. Galaw nyo talaga yan para masave ang presidente ng impyerno. Welcome to the club, time bomb. Socorro Makahiya, welcome to the club. Ang ibabalik ko pong tanong sa presidente, paano sinusolusyonan ang mga nalaman sa imbestiga ng pera ng nawaldas ng BP? Pera ng bayan, di ba? Kung ayaw niya ma-impeach, anong gagawin ng lawmaker? Upload BP Sara sa paggasta ng bilyones? Di ba? Baka yun ang gusto ng INC, palakpakan pa si Sara Duterte sa mga pinagagagawa niya, di ba? Norski, welcome to the club. Good evening po. Parang hindi naman po peace rally yung nangyari kasi po nagdadakdak sa galit si Marcoleta. Yun nga Roelio Asuncion, shout out. Peste Carox. Peste. Raul Villanada, shout out Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit Sa nga pinagsasabi ng INC, ang talagang sagot kung ayon sa batas ay talagang namang impeachment. Panloloko ito sa kanilang miyembro. Totoo.
Yung mga miyembro nila, matagal na lolo ko yan. Muntak mo maniwala ka na ligtas ka sa dagat-dagatang apoy. Raul ulit, oh. Tanong ko nga, sino ang mas may pakinabang kung hindi ituloy ang impeachment? O, di ba? Si Sara. Tsaka yun nga tanong. Dapat hindi nagpapasalamat si Bongbong sa INC. Siya pala ang rason kung bakit sila nagkaroon ng malawakang rally, yung kanyang opinion. Putik. Raul Villarada rito. Parang ganito. Nakarating na sa presinto at nahuli na ng pulis ang mga bumugbog sa iyo. Tapos sasabihin na hindi na po ako magrereklamo. At kung mga tao sa paligid pabor na kasuhan ang bumugbog sa biktima. Ganun nga. Yun mismo. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. At sa lahat ng mga Karaoke Warriors. Bossing, hindi kailangan ang mataba ang utak para hindi maintindihan ang layunin ng mga zombies. Kapayapaan. Sabi ng mga gago. Unity. Ang liwanag na para sa pagpabot kay Mary Grace Piatos Pusit Flavor. O, diba? Raul ito. Sa history ng INC, may sinuportahan na ba silang matino? Ang mga nasuportahan nila ay mga kawatan at tulisan sa politiko. Pag hindi kawatan, ano ibibigay sa kanila ng politiko, di ba? Siyempre, yung may ibibigay sa kanila, yun ang susuportahan nila. Jobo. Welcome to the club. Ramon Valencia ulit. Bossing, halatado itong si Garcia na may kinikilingan. Si Attorney Engineer Kausing ng Bunyog, diskwalipikado ang pagkakandidato niya sa Comelec. Pero si Kibo Libog, pasok. At si Silvestre Tulpo, pasok. O, diba? Wala na yan si Garcia. Hindi na yatablan yan. Oo, hindi na tinatablan yan. Kaya sabi ko, pag napasok ka sa politika at hindi makapalang mukha mo, gutom ka. Diba? Ano nangyari kay BP Lenny? Diba? Talo pa. Ganda-ganda na ipinakita. Ay, Panginoon, tulungan mo po kami. Ramon Valencia ulit. Bossing, suporta nila sa mga zombies at didisitae ang layunin ng at pagbatiin ang dalawa. Ngayon, hindi lang kinilibutan to. Mga to. Oo. Good evening po. Chipista Bunao, shout out. Good evening po, kuya. At samahan mo po sa mga ka-warriors. Ay, nako, kuya. Di naman talaga sila may malasakit kay Sara. Ang bulsa nila ang pinagmamalasakitan. O, di ba, kuya? Shhh. May isa pa to. Ay, maingay. Rodelia Alpilor, shout out. Para sa akin, Sir Rox, di pa rin kasi, Sir, kaplastikan yan, daming balita na yan, pera-pera yan, tama ka po, sir. Ginagawa nilang mangmang ang mga tao. Kahit pa anong pagbingi-bingihan nila, alam naman na kitang-kita ng lahat ang ginawa ng Sara Kim Pusit na yan. Kakapasok nga mga kongreso, may tinanggal na sa hanay nila. Ay, sir, kayamot mga INC. Ginawang tanga ang mga taong bayan. Dasal pa rin tayo at manalig sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam kung anong tunay na nangyayari sa atin, inang bayan. Totoo yan, Rodelia, ha? Alang katahimikan hanggat may kurap sa mga politika mula sa pinakamataas na nakapasok sa gobyerno ni BBM. Salamat, Sir Rox, sa mga kabosing at sa ating mga boboto, nakasalalay ang ikauunlad ng ating inang bayan. God bless us all po. O, yun. Kaya nga yan, kayong mga botante, no? Yan ang kapangyarihan ninyong natitira. Bebenta nyo pa. Lalong-lalo na kayong mga nasa laylayan. Kayamanan nyo yan. Yan boto. Yan na lang ang kayamanan ninyo. Tanging dyan lang kayo makakatulong sa bayan. Ang bumoto kayo ng tama. Hindi yung bumoboto kayo ng walang nalalaman.
Shout out, Kimo. Rodelio Alpiloro. Uy, si Kimo panoorin niyo po yung Atty. Claire. Ang ganda ng pagkakadiskarte niya kay Kimo. Kung mapapanood mo yung Atty. Claire Castro, Kimo, kung may natitira ka pang kahihiyan, hindi ba pwedeng i-impeach ang mga ganitong kagaya ng mga senador na to? Na wala namang ginagawa, no? Kundi yan nga, parang puro katangahan Oo. Sayang yung perang isinesweldo rito, milyon, putik yan. Rodelio Alpiloro. Sir, pupunta daw sana siya kaso pinigilan siya daw, delikado siya. Dapat nga doon, nandun si Como, opinion ni Bongbong Marcos ang dahilan ayon doon sa tagapagsalita ng INC, bakit hindi ka pumunta ron, Bongbong? Oo, at magpasalamat ka. Nang dahil sa iyo, sila ay nagrally. Jan Dimango, my friend, shout out. Isa lang ibig sabihin niyan, Karox. Nung nagsabog ng kabubuhan sa mundo, sinalo lahat ng mga tangang Pilipino. Ay, nako. Kaya ang tawag ko sa mga kababayan natin, world-class citizen, magaling sa kahambugan, masakit pakinggan ngunit totoo. Pinutol ka agad kasi ang ugat ng mga naunang henerasyon, ang mga lahi ni Rizal, Andres Bonifacio at mga iba pang bayani na talagang nagmahal sa bayan at may pakialam sa pag-unlad nito. Hindi hinayaang yumabong na sana hindi tayo naging palalo sa ating mga sarili. Kaya ang umusbong sa mga lahi ay angkan ng makapili, traidor at walang pakundangan na ibenta tayo sa banyaga, mga mapagkunwari at mapagmataas. Pasensya na rin sa mga kababayan kung sarado ang pananampalataya. Hindi tayo dapat magpapailalim kung ano ang dinidikta ng sekta ng inyong kinakaaniban. Ang pagkilala sa Diyos ay nakatuon lang sa Kanya na di kailanman magpapailalim sa impluwensya ng mga pastor lang. Pastor lang. Ang pagsunod sa Diyos ay di mo kailangang discriminatory ka sa ibang relihiyon. Ang pagkilala o pagpuri sa Diyos ay universal at hindi sa kung ikaw ay Muslim, Kristiyano, Iglesia, anumang relihiyon sa mundo. Kaya nagkakagulo ang mundo dahil sa pagiging discriminatory at hindi religion of peace. Walang respetuhan at palaging superior ang bawat isa. Totoo ka dyan, Jan Dimango, ha? Ay, mission accomplished, mga boss, no? Yun lang yun. Dapat nagpasalamat ka, His Excellency, ganun ba? Nang dahil sa iyo, kaya nabuo ang peace rally ng iglesia. Pero yan, mga pre, sana mali ako. May kasunod yan. Rally na yan. Malamang sa alamang. Nagawa nilang mag-peace rally. Bakit di sila ulit makakapag-peace rally pag nandiyan na ang warrant of arrest ng International Criminal Court kay Duterte? Samantalang pwede naman nila ulit gamitin si Bongbong Marcos dahil ayon kay Bongbong Marcos, walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Sana mali ako.